Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon, ay nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa araw pong ito ay ipagpapatuloy natin yung series na ating sinimulan kahapon tungkol po sa attributes ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayong pong araw na ito, God is everywhere present. Ayan, so yung pong tinatawag na the omnipresence of God. Alam niyo mga kapatid, kahapon tinalakay ko po yung pag-aaral tungkol dito at sinimulan po natin ito. At ngayon po ay ating ipagpapatuloy. Ito po yung mga tinatawag na incommunicable attributes ng Diyos. Kahapon ay pinag-aralan natin yung God's omniscience. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay alam ng Diyos. So wala pong bagay na nalilingid sa Kanya. Ngayon naman po ating pag-aaralan yung attributes ng Diyos na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. So mga minamahal na mga kapatid, the attributes are a theological category that teaches us about God's unique nature. The things that make Him and Him alone God. Alam nyo, meron dalawang klase ng attributes bilang balik-aral lang po para ating lubusang maintindihan ano ba yung ating tinatalakay. Ano ba yung attributes na yan na pinagsasabi mo, Pastor Ruel? Para hindi naman tayo masyadong maging technical tungkol sa pagtalakay natin ito. There are two attributes or types of attributes we talk about when it comes to God. And this is only for God. Ano po? Pag ang pinag-uusapan natin ay ang attributes ng Diyos, ito ay binubuo ng dalawa. Una, yung tinatawag na communicable attributes ng God. At yung pangalawa ay yung incommunicable attributes of God. So, anong ibig sabihin yan? So, atin pong isa-isahin. Yung communicable attributes ng Diyos are the attributes that God has that we can also have as a people at some extent. So ito yung mga bagay na meron ng Diyos, katangian ng Diyos, attribute ng Diyos, na pwede ring taglayin ng tao to some extent. I would like to give reiteration to that. To some extent. So ibig sabihin yan, communicable nga yan, pwede nating taglayin ang mga attributes na yan ng Diyos. As finite beings, humans will not share in even the communicable attributes of God to the same extent. Ang ano pong gusto kong sabihin, kaya po sinabi ko kanina na itong mga communicable attributes na ito, katangian ng Diyos, nature ng Diyos, pwedeng taglayin ng tao to some extent kasi on the same ground and on the same extent, hindi naman po mangyayari yon because God will always be God. Kumbagamat merong mga katangian ng Diyos na pwede nating gayahin, pwede nating taglayin to some extent lang. Ibig sabihin, not on the same extent. Because God is God and God cannot be on the same level with us finite human being. No, yun po yung realidad nun. Bagamat may mga katangian ng Diyos, mamaya lubusan natin itong maiintindihan, na pwede nating manahin, pwede nating gayahin, pwede nating taglayin, hindi ho natin to kayang pantayan. Yun po yung unang-unang gusto kong ipakita dito. So, for example, ano ba yung sinasabi natin ng mga attributes ng Diyos na pwedeng taglayin ng tao? For example, ito. 1, God is love. 1 John 4:8. So, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang tao ba umiibig? Yes. Humans can love. But we do love imperfectly compared to the love of God who is perfect. Amen?
So, ang Diyos ay pag-ibig, tayo naman umiibig din. Sabi nga, inutos to sa atin, mga ibigan tayo dahil ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8, 4:7 and 8. Pero, on the same level of the love that God has, hindi po mangyayari yun. Kasi po ang tao ay imperfect, pati ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Yun po yung isa, no? Pangalawa, God is just. Matuwid ang Diyos. Hindi siya nagkakamali sa kanyang paghatol. Ngayon, ang tao, meron din siyang tinatawag na sense of justice. Kaya nga, may mga hukom din naman, hindi po ba? Kaya nga dito may hukuman. May mga judges na humahatol. Tayo naman, meron din tayong sense of justice. Hindi naman laging, tama yung ating paghatol. Minsan, nagkakamali rin tayo. Yes, we have that sense of justice and we can carry out justice, but we do so imperfectly, katulad ng love. Yes, we can share love, we can learn how to love, but that love compared to the love of God and the justice compared to the justice of God, ay hindi po tayo makakapantay doon. Pangatlo, God is a creator. So ang tanong, ang tao ba creator din? Yes. Ang tao nga lumikha ng napakadami ng magagandang mga innovations, magagandang mga creations. Humans are created too, but we cannot create ex nihilo. Ano po yung ex nihilo? Ang ibig pong sabihin noon, create something from or out of nothing as God has. God created something out from nothing. No, pero tayo, ang tao, hindi pwedeng lumikha ng isang bagay mula sa wala. Ang ginagawa ng tao ngayon, ini-innovate na lang yung mga bagay na nilikha ng Diyos. For instance, ang Diyos ang gumawa ng bakal. Ang tao, kinuha yung bakal, ginawa itong kutsilyo, ginawang itak, ginawa. So we create from something already. We create from something that God has already created. Hindi natin kaya yung ex nihilo or create something from or out of nothing as God has. So, nakuha niyo po mga kapatid. So, some of the other communicable attributes of God are grace. So, human can have grace, can be graceful, mercy. So, tayo naman ay ganun din. Nagbibigay din tayo ng mercy, goodness, truthfulness, rational thought, and relationality. But, again, andun tayo sa idea na because we are a finite being, hindi natin kayang pantayan ang Diyos pagdating sa mga attributes na ito. Yes, magtataglay tayo nito on some extent, but on the same extent, hindi po natin kayang pantayan ang Diyos. I hope na iintindihan nyo. Pero tayo bilang mga mananampalataya, for the Christians, as we grow in Christ and are transformed by the work of the Holy Spirit in us, katulad ng binabanggit sa Romans chapter 12, 1 and 2, mag-iiba na tayo ng pag-iisip. Now, we share in God's communicable attributes in a more meaningful and perfected sense. Na po? Hindi na pagpapaimbabaw, hindi na kasinungalingan, hindi na dahil pakitang tao lang, kundi talagang by nature, nagsisimula na tayong umibig ng totoo, maging mapagbigay ng tamang hustisya, at lumikha ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. We share those attributes, we share those communicable attributes in a more meaningful and perfected ways dahil tayo naging Kristiyano. Nung tayo iniligtas ng Diyos pamamagitan ng kanyang biyaya sa ating pananampalataya kay Jesus, we become a new creatures. Napagtalakay po natin yan noong Lunes. Yet, we also still battle against our sinful natures and we learn to put off yung old nature, the old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ito yung binabanggit ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. So ano pong ating mapapansin? It is only in abiding in Christ that we
can bear fruit. Sabi ni Jesus sa John 15:1-17, apart from me, you can do nothing. It is through the filling of the Holy Spirit that we exhibit characteristic like love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Those are the nature of God. Those are the attributes of God. Pero communicable ito, pwedeng taglayin ito ng isang tao, ng isang Kristiyanong pinananahanan ng Espiritu Santo on some extent. No? It is when we are in Christ that our love more closely resembles godly agape love and is less tainted by our own sinfulness and by our own old nature. Amen? So ano pong ating makikita dyan? If something is communicable, it can be communicated or transmitted to others. Narinig niyo na ba yung term na communicable disease? Yung COVID ay communicable disease. Ano ibig sabihin nun? Yung pong ubo, yung flu, yun ay communicable no po, disease. Kasi pag hatching mo lang, talsik na yun, mahahawa na yung iba. Mapadikit ka lang sa may COVID, mahahawa ka na. So yung communicable na yon, na attributes ng Diyos, ay pwedeng taglayin to some extent. Nakuha niyo po? So ano sabi ng Ephesians chapter 5 verse 1? Tinuturuan tayo diyan at sinasabi na imitate natin ang Diyos. So it tells us to imitate God. His communicable attributes shows us how to imitate Him. No, 'di ba si Jesus nga ang Diyos nga ang ating example para ating tularan, at ang ating goal bilang mga mananampalataya is Christ-likeness. So, ano naman yung God's incommunicable attributes? Yan yung communicable, mga kapatid. Ano naman yung incommunicable? So, ito yung kabaliktaran. Ibig sabihin, God's incommunicable attributes are those characteristics that cannot be shared with His creatures, na hindi pwedeng taglayin ng kanyang nilikha. Itong incommunicable attributes ay karakteristik na tanging Diyos lang ang nagtataglay. Ayan. So, God's incommunicable attributes are things that only God can have and that make Him distinct from creation. Ito yung nag-iiba at nagiging dahilan ng pagkakaiba ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Ang tawag doon, incommunicable attributes ng Diyos. Ano ngayon na example nito? For example, God is omniscient. Yan yung pinag-aralan natin kahapon. Ano ba ibig sabihin ng God is omniscient? He knows all things. Ikaw ba, kapatid? Do you know all things? Hindi. Niloloko ka na nga ng asawa mo, hindi mo pa alam eh. Di ba? Minsan gano'n. Sorry ho, hindi po. Wala pong pinatutungkulan. Pero gano'n. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Kaya po, hindi natin kayang taglayin yung incommunicable attributes na yan ng Diyos. God is omniscient. Pangalawa, God is omnipresent. Iyon yung tatalakayin natin ngayong umaga. So, iniisa-isa ko po, no? The omniscience of God kahapon, omnipresent of God ngayon. Pero mamaya na ho natin tuloy, babanggitin ko lang yung ilang mga example ng attributes, incommunicable attributes ng Diyos. Yung pong omnipotence of God, yung pong sovereignty of God, yung pong transcendent of God, yung pong immutability of God, yung pong self-existence ng God, and we can define these attributes, but we often do not fully comprehend them and can never call them our own. So, 7 yung attributes na yun nandyan eh. So, siguro po na alam nyo na sa mga susunod na araw, yan yung ating mga tatalakayin pa. By the way, napakarami ko na pong lecture about the sovereignty of God. Meron na rin po akong sermon dyan sa omnipotence ng Diyos. Pero, gumagawa po tayo ng series ngayon. Iisa-isahin po natin sa bawat araw. Para at least,
meron po na kayong pagsubaybay. Kung gusto nyo pong magkaroon ng malalim na pag-aaral tungkol sa theology, ay pwede nyo itong balikan at bumuko kayo ng Bible study group, upuan nyo ito, pag-aralan ninyo para lubusan po nating mapag-unawa anong epekto ng pagkaunawa nito sa atin bilang mga mananampalataya. So the incommunicable attributes of God are what make God God. This what makes Him Him. They are His distinguishing features that only He possesses. He alone possesses these attributes. So, the incommunicable attributes of God are cause for us to revere, to worship, to trust, and praise the Creator, our Lord. Amen? So, ngayon pong araw na ito mga kapatid, we will be discussing the omnipresence of God. No? God is everywhere. And the Bible teaches that God is everywhere present. Omnipresent. In every place in the universe, God is present. He is not limited by space. Ayan. Minsan may nagtanong kay Eli Soriano. Ang tanong, Brother Eli, ang Diyos ba ay nasa lahat ng dako? Ang sagot niya, mali ka dyan kapatid. Ang Diyos ay wala sa beer house. Ang Diyos ay wala sa bahay aliwan. Ang Diyos ay wala sa mga bagay na may kasamaan. Iyon po yung kanyang paniniwala. Hindi po naniniwala si Eli Soriano na God is everywhere present. Pero tayo po sa pananampalatayang Reformed ay pinaniniwalaan natin na this is one attributes of God that is mentioned in the Scripture at punong-puno ang Biblia ng pagtuturo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Konsultahin natin ang Biblia at alamin natin kung anong sinasabi ng salmista tungkol sa bagay na ito. Let us go to Psalms 139, 7-12. Ang sabi po dyan, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. So ano pong sinasabi po ng mga talatang ito? Anong sabi ni Haring David? David said that God's presence couldn't be eluded through. Anong sabi? Verse 8, it cannot be eluded through space. It cannot be eluded through speed. It couldn't be eluded through darkness. Verses 8, 9, 12. Hindi kayang itago ng kadiliman, ng tulin, at ng space, ng kalawakan, o ng lugar. God is everywhere. In space, in speed, even in darkness. Ano pong ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin yan, God is everywhere present. Amen? So, puntahan pa natin yung ibang mga talata. Baka ho, akala na nila, isa naman talata pala yan, Pastor Ruel. No, let us do a Bible study now, and let us look at some of the scripture testifying that God is present in both heaven and earth at the same time. Deuteronomy 4:39, ano sabi? Now therefore, today, and take it to your heart, that the Lord, He is where? He is in heaven, above, and on earth, below. There is no other. Yan ang sabi, ano po? Sabi po ng Deuteronomy.
Na andun ang Diyos saan? Sa langit. At nasaan siya? Andito rin sa earth. Saan dito sa earth pwede kang magtago? Pag sinabing earth, mundo yun. No? Pati langit, nandun ang Diyos. At ito rin ang sabi ni Rahab. Naalala niyo ba yung si Rahab the prostitute? Ano po sabi niya sa Joshua 2:11? When we heard it, our hearts melted, and no courage remained in any man any longer because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above, and on earth beneath. Sa aklat ng Proverbs, ano po ang sabi? The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Proverbs 15:3. Si Isaiah, ano sabi ni Isaiah? 66:1 ng Isaiah, Thus says the Lord, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where then is a house you could build for me, and where is a place that I may rest. So, by knowing these verses, anong katotohanan ng ating matututunan? Una, by hearing those verses and by knowing those verses, we can learn that because God is omnipresent, you cannot run from Him. God is everywhere. And because God is everywhere, ang unang-unang gusto ko pong ipaunawa sa atin, hindi mo siya matatakasan. You cannot run from Him. Yan ang sinasabi ng Psalms 139 verse 7. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? So, David is asking this question. Tinatanong ni David ang tanong na ito, Lord, saan ako pupunta? Where can I go? Or where can I flee from your presence? And with those questions, David connects the reality of God's omniscience na matatagpuan po natin sa verses 1 to 6 ng Psalms 139. Sinimulan po natin kanina sa verse 7 ng pagbasa ng Psalms 139. Pero yun pong tanong ni David na papaano ako makakatakas sa iyo, where can I go? Makikita po natin yan sa verses 1 to 6. Ano po ang sabi ron? Tingnan po ninyo ang mga talata. Sabi po, You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Magkaduktong yung mga attributes ng Diyos. Sa Psalms 139, 1 to 6, God knows everything. That is the omniscience of God. And because God knows everything, kaya niya alam ang lahat because He is present everywhere. Nakuha niyo po mga kapatid? David connects the reality of God's omnipresent because God is omniscient. And that is, if I attempted to get away from God, from His knowledge, where would I go? There was nowhere to go in that situation. Alam ng Diyos ang lahat, nandun ang Diyos sa lahat, paano ka tatakas sa Diyos? Kaya kung nag-aakala ka, kapatid, na merong bagay na hindi alam ang Diyos, nagkakamali ka, at kung meron kang lugar na pwedeng taguan na hindi nakikita ng Diyos at wala doon ng Diyos, nagkakamali ka. There was nowhere to go. For God to know about David meant that God was always present with David. Kaya mga kapatid, nung nagkasala po si David kay Bathsheba, hindi naman po yun sinaway ng Diyos, sinayaan yun ng Diyos. Pinahintulutan niya ng Diyos para paniwalain ni David yung kanyang sarili na pwede siyang magtago sa Diyos. Pero noong confrontation na, noong panahon na ito ay inilahad na ni Nathan sa kanya, na-realize ni David,
Wala namang nakaalam nun. Kami lang naman ni Bathsheba ang nakaalam ng bagay na yon. Paanong nalaman ni Nathan yon? Isa lang ang ibig sabihin, kagaya ng sabi ng propeta, sinabi ito sa kanya ng Diyos. Para patunayan kay David, David, lahat ng kalokohan mo, alam ko. Kasi naandoon ako nang ginawa mo ang mga bagay na ito. Mahalagang makita natin yung word na flee. Ano po sabi diyan ni David? Where can I flee from your presence? The word flee is frequently used in the Old Testament. Po, ginamit po yan in reference to fleeing from others. It generally refers to fleeing from others in fear. Yung pagtakas dahil sa takot, katulad ni Hagar, tumakas siya kay Sarah. Si Jacob, tumakas kay Iso, no? To Laban, and later from Laban to Iso. And David fleeing from Saul, nung gustong patayin ni Saul si David. Absalom fleeing from David. No po? At ganun din, David fleeing from Absalom. Absalom after killing Amnon, and Jonah attempting to flee from the Lord nang inutusan siyang pumunta saan? Sa Ninive. So generally, yung term na fleeing refers to running away from fear. So in these verses, we clearly understand that he couldn't outrun God. Alam ito ni Haring David, kaya isinulat niya sa Psalms 139. In these verses, David clearly understand he cannot run from God. Which makes Jonah's little trek to Tarshish interesting. He ran from the opposite direction. Si Jonah, pinapupunta ng Ninive, pumunta siya ng Tarshish, knowing na makakatakas siya sa Diyos. Pero alam nyo na yung kwento, alam nyo na ang nangyari, nilulun siya ng isda, binalik siya sa Ninive. No? Because God was there. Amen? We cannot run from God. Psalms 139, no? Sabi diyan, even increased speed, no po? Even increased speed wouldn't help him. Wouldn't help Jonah, just like it wouldn't help David. Kagaya nga nung isinulat ni David sa verse 9, that even if he runs as fast as the speed of light, ng the wings of the dawn, God is there when he arrives. Yan ang realidad. Psalms 139 verse 9 hanggang 10, if I rise on the wings of the dawn, even if you rise like the speed of light, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Mga kapatid, wag na wag niyong ipagkakamali na kaya niyong takasan ang Diyos. Man is always in God's presence. You can cut yourself off from your fellow men, but you cannot get away from your Creator. Makapagtatago ka sa paningin ng tao, matatakasan mo ang mga pinagkakautangan mo. Pwede kang magtago sa mga niloloko mo, but you cannot run away from God. Amen? Everything that exists was created by God, including every location, north, east, south, west. Pero alam niyo po ba, bago likhain ang sanlibutan, wala namang locations. God did not need a location. In eternity past, in order to exist, and He does not need a location now. God is everywhere. He is not simply larger than any location. He is transcendent over every location. If there is a place to be, then God is there. Now, pag-aaralan din po natin yung transcendence of God, mauunawaan natin yun sa susunod na mga panahon, attributes din yun ng Diyos. So, para sa marami, this reality is something fearful. As David
intimates when he asked where he might run to get away from God. Knowing na tayo hindi makakatakas, knowing na wala tayong pupuntahan, na wala doon ng Diyos, para sa iba, ito ay nakakatakot. Para sa mga may itinatago, ito ay nakakatakot. Para sa may mga ginagawa sa akala nila'y lihim, ito'y nakakatakot. Sa mga may nag-iisip ng hindi matuwid sa kapwa, ito ay nakakatakot. Knowing these attributes like what we discussed yesterday, God knows everything, hindi pa lumalabas sa bibig natin, alam na ng Diyos, di ho ba nakakatakot? Pero katulad ng ating pagtalakay kahapon, ako po'y naniniwala na ang presensya ng Diyos should be a comfort to David and it should be a comfort to us. If God is present everywhere, then that is very comforting. Amen? Wherever David might be, the Spirit of God was there to assist and guide him. Ganon din sa atin. Ano man kapatid ang pinagdadaanan mo ngayon, nasan ka man ngayon, nandyan ang Diyos. Nasa pinakamadilim ka mang sitwasyon, nandyan ang Diyos. Wherever David found himself, God was present there so that David was never alone and isolated. Verse 7, and if David was pursued by enemies, if David was friendless and alone, if David's family turned against him, he was never alone. Hindi ba comfort yan? Kasi minsan talaga naman, kung maaari na lang, bigla tayong maglaho sa mundong ito sa dami nating problema eh. Dumating na ho ba kayo dun sa punto na parang kung meron lang eject button, in-eject nyo na yung sarili nyo para wala na kayo sa earth. Goodbye earth. Sa dami ng mga suliranin ninyo, pero kahit i-eject mo yan kapatid, kung saan ka babagsak, nandun din ang Diyos. And may it be a comfort to you. Kung bigat na bigat ka sa kalagayan mo ngayon, nandyan ang Diyos, kapatid. Kung ano man yung mga bagay na kinalalagyan mo ngayon, God's attributes of omnipresence will always be with you. Pangalawang bagay, di ba? Una, ano sabi? Because God is omnipresent, you cannot run from Him. Can we say amen to that? Ngayon, kung ayaw ka maniwala, sige takbo pa. Sige takas pa. Pero kahit anong gawin mo kapatid, hindi mo kayang takasan ng Diyos. Pangalawa, because God is omnipresent, you cannot escape Him. Ayan, magkaiba ba yung run from Him and escape Him? Ano ang sabi ni David? Psalms 1:3, 9, 8, and 10. Ito ang sabi. Pag pumunta ako sa langit, nandun ka. Pumunta ako at gumawa ng aking higaan sa kalaliman, nandun ka. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Ayan. Saan ako pupunta? Kahit saan ako pumunta, nandun ka. Hindi kita matakasan. At si Jonah, alam na alam ni Jonah yan eh. Tumakas siya sa Diyos. Ayaw niyang pumunta sa gusto ng Diyos. No, naglakbay palayo sa Diyos. Ayon. No po, nagpadala ng bagyo ang Diyos eh. Eh di balik ka kung saan gusto ng Diyos. We cannot escape from Him. The prophets Amos records God as saying that no one can hide from Him. Amos chapter 9, 2 hanggang 3. Ano sabi diyan? Though they dig down to the depths below, from there my hand will take them. Though they climb up to the heavens above, from there I will bring them down. Though they hide themselves on the top of Carmel, there I will hunt them down and seize them. Though they hide from my eyes at the bottom of the sea, there I will command the serpent to bite them. How can you escape God? Kaya kung nag-aakala po kayong makakatakas kayo sa Diyos, uulitin ko,
Pwede kayong tumakas sa mga pinagkakautangan nyo, pero hindi ninyo kayang takasan ang Diyos. And the prophets of the Old Testament records God as saying, "No one can hide from me." Even in the book of Jeremiah, Jeremiah says, Am I only a God nearby? Sa verse 23-24 ng chapter 23 ng Jeremiah, kalaban ninyo, ako'y Diyos lang ng malapit. Ako'y Diyos din ng malayo. Who can hide in secret places so that I cannot see them? Sino makakatago sa mga sikretong lugar at mag-aakalang hindi ko sila nakikita? Do not I fill heaven and the earth, declares the Lord. Yan po'y talata ng Biblia, mga kapatid. Ang ganda nga, basahin niyo yan sa Tagalog para lubusan nating mapag-unawa. Ano po? So the Bible is clear that there is no place in the universe that is away from God's presence. His presence is everywhere. Kaya, by knowing this, dapat kinakausap lang ang Diyos sa malapit. Hindi mo kailangan sumigaw. Hindi mo kailangan isigaw ng isinigaw sa Diyos dahil ang Diyos malapit lang. Narinig niya ang bulong na dalangin ng puso mo. Kahit hindi lumabas sa iyong mga labi, yung sigaw ng iyong damdamin para sa iyong mga anak, huwag kang magsawa. Para sa iyong asawa, huwag kang magsawa. Para sa iyong mga magulang, huwag kang magsawa. Yung sigaw na dalangin para sa kapayapaan ng puso mo at ng mga tao sa paligid mo, huwag mong pagsawaan. Kasi nandyan lang ang Diyos. At kung loloobin ng Diyos, kung kalooban ng Diyos, walang pwedeng pumigil nito. The Bible is clear that there is no place in the universe that is away from God's presence. Ano pa sabi ng Genesis 28:15-16? I am with you and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised. And when Jacob awoke from this sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. Ito yung karanasan ni Jacob eh. At ito po, mga kapatid, pangako, hindi lang kay Jacob, kundi sa bawat isa sa atin. Binabantayan tayo ng Diyos. Amen? Po. So, ano pong ating matututunan? Because God is omnipresent, you cannot run from Him. Because God is omnipresent, you cannot escape Him. At pangatlo, because God is omnipresent, you cannot hide from Him. Pastor, paulit-ulit ka naman eh. You cannot run, you cannot escape. Ngayon, you cannot hide. Eh kasi, iyan po yung sinasabi ng mga talata. Ako, di ba? Ganyan naman po ang pagba-Bible study sa Psalms 139 verses 10-12. Ito naman ang sinasabi. Hindi po tayo umaalis. Sa Psalms 139 lang po tayo. Starting verse 7 hanggang sa verses 12. Ano po ang sabi diyan? If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is a light to you. Alam niyo, nung kami maliliit pa, ano po, ewan ko naman, tayo po, nung naging mga bata tayo, mahilig po tayong magtaguan. Ako po ay merong isang trick sa pagtataguan. Ano po, ako po yung hindi talaga mahagilap pag nagtaguan. Yung tagu-taguan sa liwanag ng buwan. Ano po, alam na, nung lumaon po, nalaman na rin po, nabisto na rin po nila paano ako magtago. Kasi pag yung nagtaguan na po at yung taya ay gusto ko po talagang pahirapan, ang ginagawa ko po, umuwi na ako sa bahay namin. Uuwi na po ako sa bahay namin. Sasarado ko na po yung pinto, hindi na ako nabalik. Kaya yung taya, naku, sawa na po yung kahanap. Lahat na po ng lugar na pwedeng
inaakalang pagtataguan ko ay hahanapin po ako doon. Paano na ako makakita? Umuwi na po ako sa bahay at natulog na po ako. Ano po? Madalas ganun ang ginagawa ko. When we are children, mahilig tayo sa ganun eh. No? Hahanapin po yung lokasyon kung nasan tayo at hindi nila alam eh, umuwi na ako at natulog na ako. Si David po, he notes that even if he could find darkness para pagtaguan, kahit sa kadiliman, ang sabi niya, even the darkness will not dark to you. Meron pong night vision ng Diyos. Kita tayo ng Diyos kahit sa kadiliman. Tayo po, madalas ginagawa natin ang mga bagay na lihim saan? Sa madilim. Saan tayo nagtatago? Sa madilim. Pero tandaan po ninyo, ang sabi diyan, you cannot hide from Him because even the darkness around David, no, will not dark to him. The darkness will hide me and the light become night around me. Sabi ni David, but even the darkness will not dark to God. It will shine like the day, for the darkness is as light to God. The infinite God, who is not dependent on any part of creation, transcends night and day, just as much as it transcends time and eternity. In eternity, there is never a time or place where we can absent ourselves from Him. Amen. It has rightly been said, because God is always present with His people, we are never alone. And we are never without the resources for life and for ministry. If we are in the will of God, we will never lack the provision of God. It has well been said that the will of God will never lead us where the grace of God cannot keep us. Mga kapatid, mga kamanggagawang pastor na lingkod ng Diyos, wag na wag ninyong katatakutan ang buhay at ang ministeryo dahil nandun naman ang Diyos. Lalo na sa mga nagtatapat sa paglilingkod, huwag niyong katakutan dahil kasama naman natin ang Diyos. Pero sa Biblia po, may mga talata sa Bible na nagpapatunay na sila'y nag-iisa. Nagpapatunay na sila'y walang kasama. Pastor Ruel, pwede kitang bigyan ng mga talata. Halimbawa, si Adan sa Genesis 2:18. Sabi roon, Adam was alone in the first moment of the created world. Di ba sabi roon? It is not good for man to be alone. Wala siyang kasama. Yes. Sinabi ng Bible yon, he was alone. Hindi naman nagsisinungaling ang Bible. Si Noah, sabi roon, Noah and his family, o Noah alone with his family, was righteous on the earth. Genesis 7:1. Sabi, wala na ikang nakita ang Diyos na matuwid, kundi si Noah at ang kanyang pamilya, which led God to protect them in the flood. The messengers who came to Job with a message of disaster. No, sabi nung alipin ni Job, ako na lamang po ang natira. Yung pong inyong mga alipin, yung inyong mga hayop, ninakaw, yung inyong pong mga alipin ay pinagpapatay, ako na lamang po ang natira. Yan po yung Job 1:16-18. So may mga verses na nagpapakita of isolation. Si Jesus nga mismo, anong sabi niya? Jesus isolated himself from the crowds and the disciples that he might fellowship alone with the Father. He went to a solitary place to pray. Matthew 14:23. He was alone. But the reality that people are at times alone is different from being abandoned. Yes, those verses pertains to the reality that they are alone. Wala silang kasama. Pero hindi nangangahulugan, inabandon na sila. Sa panahon ni Adan, nag-iisa siyang tao,
pero nakikita ito ng Diyos kasi nandun ang Diyos. Hindi siya inabandona ng Diyos. At alam ng Diyos ang pangangailangan niya ng katuwang. Kaya ginawa niya ang babae. Sa panahon ni Noah, sila na lang ang matuwid, sila na lang yung nakita ng Diyos na talagang gumagawa ng kalooban niya. So anong ginawa ng Diyos? Iniligtas sila ng Diyos sa kasamaan ng mundong ito. Hindi sila inabandona ng Diyos. And the messenger who came to Job with the message of disaster, hindi naman totoo na siya na lang ang naligtas kasi po hindi naman siya inabandona ng Diyos. All throughout the story of Job, siya ay pinrotektahan ng kamay ng Diyos para maghatid ng balita kay Job kung ano na ang nangyari sa iba at doon sa mga alagang hayop ni Job. And even the Lord Jesus on Gethsemane, bagamat iniwan siya ng kanyang mga alagad at tumakas ang lahat, hindi siya iniwanan at inabandona ng omnipresent God. The omnipresence of the Father. Andun ang Ama sa hardin ng Eden, hanggang sa hardin ng Gethsemane, hanggang sa krus ng Kalbaryo, nandun ang Ama at ang kanyang presensya. The feelings of abandonment is an interpretation of circumstances in which one says, I feel alone and abandoned. Yung pong feeling ng abandonment na ikaw ay pinabayaan, ikaw na lang ang nag-iisa, ay madalas nating nararamdaman at madalas nating pakiramdam kapag tayo ay may mga kalungkutan at suliranin. Pakiramdam natin tayo na lamang. Pakiramdam natin wala tayong kakampi. Pakiramdam natin wala tayong katulong. Pakiramdam natin di tayo nauunawaan. Pakiramdam natin inabandona tayo ng lahat. Mga minamahal na mga kapatid, the good news is that the omnipresence of God counteracts both our objective aloneness and our subjective loneliness. In reality, we are never alone. God is always present. Can we type amen? And can we say amen to that? So mga kapatid, the fact that God is everywhere present is a constant source of comfort for believers. Magbigay nawa ito ng sense of comfort sa iyo, ng pag-asa. Wherever the believer may go, they will find themselves in the protection of God's presence. There is no place where a believer can get away from God's reach. His presence may be experienced at any time and at any place. God has promised the believer that He is with them always. Isaiah 43 verse 3, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. At sa aklat ng Hebreo, ang sabi, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Hebrews 13, verse 5. Amen? At bilang summary mga kapatid, bago tayo dumako sa pananalangin, again, you can type your prayer request. If you have prayer request, atin po itong ipapanalangin. But let us go to the summary of our lesson for today. The universe that God created finds the Creator everywhere. He is everywhere present. There is no place that a person can hide, and no chance that a believer will out of His protective care. He is omnipresent in His work and in His personality. This does not mean that God is the same as the universe, merely that His presence is everywhere in the universe. The truth of God's omnipresence, if comforting for the believers, for no one can escape God's notice. Amen?
Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.